Hi guys! May Love Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Aries. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw? So we have here the King of Swords, the Moon, and we have here the Nine of Coins. Okay, parang nagkakaroon kayo dito ng confusion, doubts about somebody, especially if you are dealing with an Aquarius. Parang nagdududa kayo sa kanya kung totoo ba yung sinasabi niya sa inyo or hindi. Okay? Parang nagdududa kayo kung single ba siya or kung wala siyang ibang ka-relationship. Parang ganyan. Okay? Parang feeling nyo hindi siya truthful sa inyo. Yung iba naman sa inyo, pwedeng nagdududa kayo about sa commitment niya with you. Okay? Feeling nyo, parang nagbubuhay single pa rin siya. Hindi siya ganun kaseryoso sa inyo, even though sinasabi niya na, I'm serious with you. Ganyan. So, may duda sa kung ano man yung sinasabi niya, kung seryoso ba talaga siya sa'yo, or kung honest ba talaga siya sa'yo. Okay? But we have here the Sun. So, pwede pa rin maging masaya ang inyong ugnayan sa mga susunod na mga araw, even though may some kind of confusion pa rin na nangyayari. And then we have here the Tower. Pero, it will not be long-lived. Okay? Yung pagiging masaya mo na yun, maaaring immediately may mangyayari na kaguluhan. Parang ganon. Kaya, saglit lang, kumbaga mararamdaman mo na happiness. And then, of course, we have here the Five of Swords. Nag-cry ka na. Pwede nga kasi na naging dishonest siya sa'yo at malalaman mo siguro kung ano yung hindi niya sinabi sa'yo na totoo. Okay? Pwedeng yun yung pag-awayan ninyong dalawa. So, mas matagal, kumbaga yung kaguluhan kaysa yung nakaramdam ka ng kasiyahan. And then we have here the Ten of Wands, and because of that, sobrang parang ang daming problema na magsisimula. Parang ang bigat-bigat sa kalooban mo, talaga sobrang stress na stress ka na, parang namumunga lahat ng mga problema mo, parang nagko-connect lahat at nahihirapan ka na, kumbaga. And then we have here the Queen of Coins. Pwede rin na may ibang babae nga or ibang tao na involved sa situation na ito na parang mas committed siya dun sa tao na yon. And parang itong babae na to or itong tao na to yung nagpapabigat sa kalooban mo. And then we have here the Six of Swords. So there's a chance na baka layuan mo itong tao na ito kasi you want peace and quiet. Parang ganyan. Gusto mo magkaroon ng mga pagbabago sa buhay mo. Ayaw mo kumbaga ng kaguluhan. Lalong-lalo na doon sa hindi kayo yung urig. Okay? Kasi pwedeng meron siyang ibang family Tapos hindi niya lang sinabi sa'yo. Tapos nalaman mo nga na meron siyang family. Kaya mas mamabutihin mo na layuan na lang siya. So pwedeng kasi simula nyo lang siguro sa inyong relationship na masaya nung una. Tapos ayun nga, biglang nalaman mo yung katotohanan. Kaya habang maaga pa, mas mainam nga nalayuan mo na lang itong
tao na ito. Okay? Ngayon, yung iba naman sa inyo, pwedeng meron nga siyang ibang kinakarelasyon kahit na kayo yung original. Tapos, syempre, hindi niya sinasabi yun sa'yo and then malalaman mo. Kasi nga, feeling mo, mas binibigyan niya na ng halaga yung bago kaysa sa'yo. Ang mahirap pa, parang ang dating is, mas malakas sa yung loob ng third party kaysa sa'yo. Okay? Parang feeling talaga ng third party siya yung mahal, mas siniseryoso kaysa sa'yo. Pero, ano mo is instead na ipaglaban mo pa, instead na makipag-away ka pa, mas mamabutihin mo na lang na lumayo. Kasi mas pinapahalagahan mo yung katahimikan mo. Lalong-lalo na kung halimbawang ikaw meron ng sarili din na anak. Parang ayaw mo kumbaga na madamay pa yung bata doon sa kaguluhan. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aries. Para sa mga Leo, okay, so we will see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Leo sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here Justice, 3 of Wands, and then 5 of Wands. Okay. Parang ang nakikita ko dito, may isang argument na mangyayari at sa argument na ito, parang ikaw yung tama. Okay? Or parang makukuha mo yung gusto mo out of this argument. Okay? Kasi nga, alam mo na ikaw yung nagsasabi ng totoo, ikaw yung right, ikaw yung basta talagang pinanindigan mo yung prinsipyo mo or kung ano man yung ipinaglalaban mo at maaari nga na maipanalo mo kumbaga yung argument na yan. Okay, and dahil makakamtan mo yung hustisya dyan sa kaguluhan na yan, parang move on ka na. Parang, okay, past is past, tapos na yan. Kalimutan na natin yung kaguluhan na yan. Itama na lang natin ang lahat-lahat kaysa naman sa magdwell pa tayo sa kung ano yung nangyari na conflict. Okay? And then we have here the 5 of Cups, the Ace of Cups, and then the Empress. And in fairness, kung sino man yung nakaaway mo, nakasakit sa'yo, okay, kung sino man yung tao na nagkaroon kayo ng conflict, pwedeng pagsisisihan niya whatever it is na sinabi niya sa'yo or ginawa niya sa'yo. And pwedeng ma-renew, kumbaga yung relationship ninyo. So, kung naghiwalay kayo, pwede kayong magkabalikan. Okay? Or kung kayo pa rin naman, nag-away lang kayo, pwedeng parang mas magiging emotionally attached kayo with each other, which will make you more confident sa relationship ninyo at parang mas mafe-feel mo na okay, mahal nga talaga ako nitong tao na to. So, mas magiging kampante ka. Okay? And then we have here the Queen of Swords, the 5 of Cups. Yung iba sa inyo, kung halimbawang itong person ninyo, kung isa sa mga reasons kung bakit kayo nag-away, kung meron siyang third party, malaki yung possibility na hiwalayan niya, iwanan niya yung third party. Okay? Lalong-lalo na kung ang person ninyo ay air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Okay? And then we have here the Ace of Swords. So, parang everything will be cleared
parang anumang sagabal mawawala, anuman na confusion parang magiging malinaw, parang mas magiging open and honest kayo with each other, magiging okay yung dynamics ninyo or yung pag-uusap ninyong dalawa, parang no secrets, everything is open, ganyan. Parang binibigay niya talaga sa'yo what you want, what you deserve, parang bringing you justice, making things clear with you, and because of that, pwedeng umusad or mag-level up yung relationship ninyo. Kaya talagang mas nagiging confident ka. You feel really loved and cared for sa mga susunod na mga araw. Okay? So, for now, yan yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, we will see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Five of Cups, the Temperance card, and then we have here the Knight of Coins. Okay, so meron ditong parang nagsisisi na sa kung ano yung ginawa niya sa'yo. Pero parang hindi niya siguro alam kung paano kanya i-approach. Parang nag-aantay siya ng tamang tiempo, panahon, okay, to approach you and maybe to offer you a committed relationship. Na andun yung kagustuhan, mabagal nga lang siyang kumilos kasi nga nag-aalangan pa siya. Pero whatever it is na nagawa nitong tao na to sa'yo before, parang nagsisisi na siya. Okay? And then we have here the World card. Pwedeng long distance, malayo itong tao na to sa'yo. Kaya hindi niya alam kung paano kanya susuyuin siguro kung paano kanya kakausapin. Okay? And pwedeng gusto niya na magkaroon kayo ulit ng bagong simula. And then we have here the Chariot. So, you can expect this person to approach you or to message you in the next couple of days. Makukuha niya rin kung kayong lakas ng loob niya. And ayun na nga, Six of Cups. Gusto niya talaga magkaroon kayo ng reconciliation. Okay, so this is somebody from your past, an ex who wants to reconnect and who wants to have a new beginning with you. And then we have here Ace of Wands. Nasabi ko na, new beginning. So, it will spark again the relationship. Magsisimula na naman yung landian ninyong dalawa. Okay, parang ma-arouse na naman ang inyong mga damdamin. And then we have here the Knight of Swords. And mukhang once na nakipag-communicate siya sa'yo, once na nagsimula yung landian ninyong dalawa, things will move very quickly. Kumbaga, ang bagal niya man na nag-reach out sa'yo, pero once na nag-reach out na siya sa'yo, magiging mabilis na yung mga pangyayari. Okay, and then we have here the Seven of Wands, and mukhang talagang this time, parang paninindigan ka niya at ipaglalaban ka niya. Pag magpupursige siya, parang ganon, to really make things work. Kasi nga, nagsisi na siya eh. Okay, ayaw niya na kumbaga na mangyari muli yun. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius